Sa dami ng microplastics ngayong nagpapalutang-lutang sa karagatan at humahalo na rin sa ating mga kinakain. Tanong ng ilan, posible pa kaya itong maalis? May ideya ang grade 11 students ng Pasay National Science High School na ginawan pa nila ng prototype. Tara, let's change the game! Dahil hindi nagpa-biodegrade ang mga tinatapong plastic, patuloy lang itong natudurog hanggang sa maging napakaliliit na microplastics. Tinatayang mahigit 170 trillion microplastics na ang palutang-lutang lang sa mga karagatan. Ang malala pa, may nakita na ring microplastics sa dugo ng tao batay sa ibang pag-aaral. Pero posible pa bang maalis ang microplastics kung nakahalo na ito sa tubig? Yan ang goal ng grade 11 students na sina Elijah, Carl at Gavin ng Pasay National Science High School with their prototype, ang Aquaspira. Ano po ba yung mga problems sa environment natin ngayon? Under pollution po or the microplastics po na pinaka-nahihirapan tayong alisin sa waters natin. Ang konsepto at design, pinasi ng grupo sa Archimedes screw para maiangat ang tubig. Pero dito, ang screw sa loob ang nilagyan ng cellulose acetate para kumapit ang microplastics habang umaakyat ang tubig pataas. To put their idea to the test, gumamit muna sila ng recycled materials at 3D printed spiral para mabuo ang prototype. As the screw runs and turns, water is brought upwards po and eventually exits out. Mga kapuso, para mas ma-visualize natin kung paano nga ba gumagana itong Aquaspira, meron tayong prototype. Itong Archimedes screw, ang gagawin niya, pagkapasok ng tubig, iaangat niya yung tubig dito, papunta dito sa taas, at dun sa main spiral. Naglagay din sila dito sa ating main spiral ng cellulose acetate para dyan kumapit yung mga microplastic. So, umiikot na itong Archimedes screw sa loob ng Aquaspira. At nakikita naman natin, lumalapit itong mga microplastic at kitang-kita natin na marami na siyang nakolekta na microplastic. Ang kanilang konsepto, kabilang sa mga ibinida sa finals ng Science Innovation Expo ng Regional Science and Technology Fair. There you have it mga kapuso, from prototype, sana makita rin natin in action yung mga ganitong klaseng innovation na makakatulong ng malaki sa lumalalang problema ng plastic pollution. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Viral ang video ng babaeng hindi maidilat ang isang mata. Makaraang magpaturok ng gluta bilang pampaputi. Bagamat hindi direktang mayugnay sa gluta ang kondisyon, may babala pa rin ang Philippine Dermatological Society sa gumagamit niyan bilang whitening o pampaputi. Nakatutok si Darlene Carr. Nagawa ko ng video asking for prayers para sa fast recovery ko and awareness. Sa viral online video ni Jelly Matcha, isinisi niya sa pagpapaturok ng gluta ang hindi niya maimulat na mata. Nagkaroon ako ng infection sa aking gluta drip session. Hindi marunong yung nurse na nagturok sa akin. Una siyang nagturok sa akin dito, sinagad niya yung pinaka-needle and pumutok agad yung ugat ko. Nagtry ulit dito. And then pumutok ulit. Pagkatapos ng 2 araw, Sobrang sakit niya. Hindi ko na siya mapigilan. Hanggang sa na ako sa ER, suka ko ng suka. sa bagong video, mas naimumulat na ni Jelly ang isang mata. Ayon umano sa kanyang ophthalmologist, nagka-impeksyon siya at naapektuhan ng nerve sa kanyang mata. Yung vision ko po ngayon, yung concern kasi po nga, tatlo yung, medyo na-open ko na siya, pero nakikita niyo po yan sa eyeball, nakakakita ng konti pero tatlo po yung paningin ko. Sabi ng nakausap kong board-certified ophthalmologist na si Dr. Ito Suitanco, generally, IV drugs, gluta for example, generally do not cause infections except kung contaminated either yung drug or yung needle na ginamit. Yung needle, yung paraphernalia na ginamit para maipasok yung drug. Wala akong nakitang infection, IV gluta-related infection na sa mata na directly caused by
the IV gluta. Gayunman, hindi pa rin aprobado ng Food and Drug Administration o FDA ang Glutadrip o Gluta IV bilang skin lightening agent o pampaputi. IV glutathione has only been approved by the FDA for the mitigation of the side effects of chemotherapy from cisplatin, ang tawag nilang neurotoxicity. Kabilang sa mga posibleng maapektuhan ng thyroid, bato at atay. Pwede pong toxicity, abnormalities, gastritis, pwede rin kidney failure, pwede pong masakit ang dibdib, serious skin problems, mga side effect, mga allergy. Delikado rin ang iba pang IV drip na umunoy pampaganda gaya ng vitamin C drip. Kung masyadong mataas yung dose is at some point pwede rin pong maging masyadong acidic yung urine and mag-cause ng kidney stones. Ibang usapan kung pinayuhan ng doktor na magpagluta drip dahil sa nakagagaan ito sa sintomas ng sakit tulad ng rheumatic fever ni Candy. Nung hindi pa po ako na-diagnose na merong autoimmune disease, nagpa-drip na po ako kasi yung kamay ko po, itong both hands ko po is parang ang sakit po, hindi ko po mabend. Namamaga po siya lagi. Simula po nung nag-IV drips na po ako, hindi na po siya sumasakit. Ito po ay natuturing lamang na gamot pang cancer. We consider it as cancer medicine. So, kung ginagamit po siya pampaputi, definitely hindi po yan aprobado ng Food and Drug Administration. Kaya mula 2019, 20 milyong pisong halaga na raw ng illegal na whitening products ang nasamsam ng FDA kabilang ang Glutadrip. May mga oral glutathione product o iniinom na gluta namang rehistrado sa FDA. Pero hindi rin umano pwedeng i-promote bilang pampaputi. Dati na ring tinutulan ng Department of Health ang paggamit sa glutathione bilang pampaputi. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Iniatras ng Justice Department ang kaso laban sa mga nanguna sa government vaccine program laban sa dengue. At nakatutok si Salima Refran. Tanga ng mga litrato ng kanilang namayapang mga anak, sumugod sa Department of Justice ang mga magulang at mga kaanak ng mga batang namatay dahil umano sa dengue. Ito ay ng kanilang mabalitaang iniatras ng DOJ ang 78 kaso ng reckless imprudence resulting to homicide laban kina dating Health Secretary at ngayon Representative Janet Garin at 2 iba pa. Gusto ko po makamit ang hustisya. Sana naman, Secretary, maawa naman po kayo sa amin. Katulad ko po na walang consent. May mga magulang po yung mga anak na pinatay ng gobyerno. Magugunit ang kinasuhan si Garin at mga doktor na sina Gerardo Bayugo at Maria Joyce Ducusin ang mga nanguna sa vaccination program ng gobyerno para sa kontrobersyal na bakunang Dengvaxia kontra dengue. Ito ang sinisisi sa pagkamatay ng ilan sa mga batang nabakunahan. Pero matapos i-review ng DOJ ang kaso, sinabing Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa resolusyon na walang nakitang prima facie case with reasonable certainty of conviction laban sa kanila. Wala rin daw nakitang kawalan ng pag-iingat sa sinunod na proseso ng mga respondent. Dagdag pa ni Remulla sa kawalan ng malicious intent ng mga respondent, hindi sila pwedeng panagutin para sa umano'y pakikipagsabwatan at pag-aalyansa para maisagawa ang reckless imprudence. Malayos ang koneksyon doon sa resultang pagkamatay ng mga bata. No? It's very unfortunate really. Pero ang problema doon ay kailangan mong i-connecta pa din. Was this act or omission the one that resulted to the death or to the injury? That's the first basic question in all criminal prosecution. And unfortunately, we were not able to see that after a closer review. Ang mga kaanak ng mga biktima umano ng Dengvaxia nagsusumamo kay Remulla na ituloy ang kaso. Kaya maawa na po kayo, ipahintulutan nyo po na maipakita namin, makamit namin ang hustisya. The remedy may not be criminal. There could be claims of civil damages kung kanino man. We don't want to speculate, but that's the challenge for their lawyers, to craft a legal strategy that may afford them some help and some succor, some kind of assistance dyan para sa compensation naman sa lahat ng paghihirap nila. Si Garin, pinagpapasalamat ang desisyon ng DOJ. We really laud DOJ for coming up with the facts. Paglilinaw ng DOJ, sina Garin, Bayugo at Ducusin na naghain ng petition for review ang sakop ng resolusyon. Pero pwede rin magpetisyon ang iba pang akusado. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.
Inamin ni House Appropriations Committee Acting Chairperson Stella Kimbo na may mga blanko sa BICAM report ng 2025 national budget pero wala na sa enrolled bill na nilagdaan ng Pangulo. Giit pa niya, kahit may mga blanko ang report, ay tukoy na ang pondo sa lahat ng item sa budget bago pinirmahan ng mga BICAM member. Nakatutok si Jonathan Andal. Totoong may mga blanko sa BICAM report ng 2025 national budget na ipinasa ng Kongreso. Ayon yan mismo kay Marikina Representative Stella Kimbo, acting chairman ng Appropriations Committee ng Kamara. But we do acknowledge po that there are blanks na po doon sa BICAM report na pinirmahan ng BICAM at ni-ratify ng Senado. Yeah, so notwithstanding any typographical errors or any adjustments that are needed as a result of amendments, ay authorized naman po ang technical staff ng both House and Senate to make all of these necessary corrections. Pero sabi ni Kimbo, kahit may mga blanko, tukoy na ang pondo sa lahat ng items sa budget bago pa pirmahan ng BICAM members ang BICAM report. Otorisado raw kasi ang mga technical staff ng Kamara at Senado para gumawa ng anyay correction sa pondo, batay sa omnibus motion na ito na nasa BICAM report. Lahat po ng naging corrections ng ating technical staff, lahat po yan ay ministerial na lamang. Ibig sabihin, calculator activity na lang po. So, lahat po, wala na po silang discretion dahil lahat po ay decided na po by the BICAM members at the point of signing. Pero tanong ng media kay Kimbo, Consider typographical error daw po yung pag-fill in the blanks ng mga amount. There are some na typographical error. Dahil yung iba doon ay makikita naman eh. Kasi technically sa omnibus motion po, i-allowed yung paglagay ng numbers, kumbaga, dahil lang po siya error, siya mistakes. And there is another omnibus provision doon sa BICAM na in case na magkaiba po ang version ng printed at saka ng BICAM report, ang mag-prevail po is the printed version. Sabi ni Kimbo, wala naman ng blanko ang 2025 budget ng maging enrolled bill na ito. Kaya giit niya, it is legal, it is fully enforceable, it is valid. Dahil po ang ating enrolled bill, ibig sabihin po ang General Appropriations Bill na nanggaling po sa Congress ay kompleto. Walang blank. So that's basically the reason for why ang naging basihan ng GAA ay kompleto din. banat ni Kimbo, walang basihan at politika lang ang pagbatikos sa 2025 budget. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang Malacanang at Senado sa mga sinabi ni Kimbo. Pero dati nang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, walang blanko sa enrolled bill na dinala sa palasyo at pinirmahan ng Pangulo. Ano man daw tanong tungkol sa BICAM report, dapat Kongreso ang sumagot. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Patay ang isang lalaki dahil sa pamamaril sa Rodriguez Rizal. Nagugat yan sa gitgitan sa kalsada na nauwi muna sa habulan at paluan bago ang pagpatay. Ang nahulikam na krimen sa pagtutok ni Rafi Tima. Maghahatid sa eskwelahan ang may-ari ng dashcam video ng makunan ito. Bumunot ng baril ang isa sa dalawang lalaking nasa harap ng kanyang sasakyan at pinaputukan ang lalaking sumusugod bit-bit ang isang tubo. Bagamat tinamaan na, nahampas pa ng biktima ang gunman. Maya-maya, tumayo ang gunman at tumakbo sa likod ng sasakyan. Natulala ako. Ang sabi ko sa mga bata, yuko, pati ako napayuko. Bagamat natakot sa nasaksihan, nagdesisyon daw siyang i-upload ang video para makatulong sa investigasyon. Mabuti na lang daw at hindi na nakita ng kanyang mga anak ang nabaril na biktima na idineklarang dead on arrival sa ospital. Ang asawa at anak-anakan ng biktima na kinilalang si Toto Garcia, labis ang dalamhati sa nangyari. Nagsimula daw ang insidente sa gitgitan sa kalsada. Pabigyan naman ng hustisya yung asawa ko. Naghanap buhay lang naman. Hindi naman siguro krimen yung ginawa na kung nagkasuntukan sila o ano, pero nagdala silang tubo. Hindi naman masamang pumunta ng barangay dahil iyon yung makakaresolba. Ang binabanggit ng misis ng biktima, nakuna ng CCTV wala pang isang oras bago mangyari ang insidente. Tila napiko ng nabibisikletang si Garcia sa pagkakakat sa kanya ng isang e-trike. Nauwi ito sa paluan, 2x2 ang tangan ng biker
habang tubo naman ang sa e-trike driver. Nasaktan ng e-trike driver at dito na rumesbak ang kanyang pamilya para pagtulungan si Garcia. Nakapagpa-blatter pa ito sa barangay, pero pag-uwi nito sa bahay, nakaabang na ang pamilya ng e-trike driver at sinimulan daw silang tiradurin. Nakunan sa CCTV kung paano malapit ang tiradurin ng anak ni Garcia habang umaawat ang kanyang ina. Nung titiradurin niya ulit ako, si mama yata ang tintukan niya, tumalikod ako para ako ang tamaan. Tinamaan ako sa likod. Depensa ng tatay ng suspect sa paninirador ng anak, nasaktan daw kasi ang kapatid nilang e-trike driver ng tamaan ng 2x2 kaya kinumpronta nila ang biker. Dahil sa paninirador sa kanyang pamilya, hinabol sila ni Garcia at dito na siya nabaril. Bakit po may baril yung anak? Yan hindi ko alam, sir. Hindi niyo po alam na may baril? Hindi ko alam. Nakikipagtulungan naman daw sila sa mga investigador para sumuko ang anak na bumaril sa biktima. Ang Montalban Police tumanggi muna magbigay ng pahayag habang gumugulong ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. This is it. It really is it. Ang pasabog na big balita that you have all been waiting for. Una nyo itong maririnig dito sa 24 oras. Wait, we need a drum roll. We need a pause. Pinoy Big Brother. Do I have to say it again? Pinoy Big Brother is coming to GMA. Wow! At ang magre-reveal ng mga detalyeng yan, walang iba, kundi si Kuya himself. Let's watch this. Oh my gosh, pwede ko bang picturean ng self ko dito? Ito pala yung feeling. Maligayang pagdating sa aking bahay, Iya. Kuya? Oh my gosh! It's you! It's really you! First time kitang makausap, Kuya. Kamusta ang pakiramdam mo? Ang saya! Parang sumisipa tuloy yung baby, pati siya na-excite. Kuya, unang-una sa lahat, gusto ko lang klaruhin na palalabasin mo pa naman ako sa bahay mo, no? Kasi manganganak pa ako at may mga anak pa ako sa labas ng bahay at kailangan nila ako. Bago ko sagutin yan, Uy, Kuya! gusto ko munang sabihin at ipagbigay alam sa iyo. Okay. Kakabahan na ba ako? Kuya. Congratulations sa 5th pregnancy mo. Thank you, Kuya. Ikaw, Kuya, ha? Tinatakot mo ako, ha? No, but Kuya, seriously, thank you for welcoming me into your home. Kuya, I have a few big questions for you today. Mula nung 2005 na binuksan mo yung bahay at nagpapasok ng mga housemates dito, it's been 20 years. At itong 20th year nyo, ano ba itong big news na hatid mo sa amin? Matagal nang naging saksi ang aking bahay sa pagbuo ng iba't ibang klaseng samahan ng mga naninirahan dito. Matapos ang 20 taon ng pagiging tahanan sa magkakaibang tao, ay matutupad na rin ang isang pangarap na collab mula sa dalawang leader ng content creation, ang GMA at ang ABS-CBN. Dahil ngayong taon, magsasama na sa aking bahay upang maging housemates ang mga kapamilya at mga kapuso. What? Oh my goodness! Who would have ever thought? This is humongous news. Talaga ba, Kuya? Walang duda. Oh my goodness. Okay, sir, Kuya, I guess ang gusto rin naming malaman, ano bang klaseng mga housemates ang papapasukin mo for this season? Kung ganon, na may mga kapuso at may mga kapamilya. Sa susunod na pagbubukas ng aking bahay, mga bituin ang aking papatuloyin dahil ang housemates na magsasama sa ilalim ng isang bubong ay mga kapuso stars mula sa Sparkle at kapamilya artists mula sa Star Magic. Para sa susunod na edisyon na tatawagin ko Pinoy Big Brother Celebrity Edition Collab. Wait!
What? From Sparkle? And from Star Magic? Tama ba yung narinig ko, Kuya? Tama ka, Iya. At sa kauna-unahang pagkakataon, ay ipapalabas ito sa GMA. Oh my gosh! Nakakaiyak! Oh my... That is such wonderful news. My gulay. Okay. Pinoy Big Brother Celebrity Edition collab on GMA. Can you believe it? I know I had a hard time believing it also, but to seal the deal, bukas, magkakaroon ng contract signing ang executives ng GMA Network and ABS-CBN sa loob mismo ng bahay ni Kuya. At ang iba pang detalye tungkol sa Pinoy Big Brother Celebrity Edition collab, abangan din dito soon sa 24 Oras. At yan ang mga buwan-mana pong chika this Monday night. What a way to start the week, guys. Ako po si Iya Arellano, Miss Mel, Miss Vicky. Yeah. Talaga naman. Exciting naman Takot yan. ako baka mapaanak si Iya Oo nga. saka excited niya eh. Dapat Thank kasama you, si Iya. Tita dyan. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.